faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Good morning, good evening for all the viewers po ng ating FBK ngayong Lunes. Allow me to read the Tagalog FBK. Lakad ngayong Lunes sa FBK. Ang ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 12 hanggang 14. Nagpapaalala na sa gitna ng pagsusubok, manatili tayong lumakad ng tapat sa katotohanan sa ating paglakad. Patuloy tayong mamuhay ng matapat sa tulong ng Panginoon. Ating basahin ang aral. Kayong din naman ang lahat ng nagnanais mabuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang mga masama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Amen, no? So, yeah. Dito na naman tayo muli. Napakaganda, no? For what we just read. It's in Tagalog. Allow me to explain it briefly. So, sabi nga sa lakad ngayong Lunes sa FBK, ang ikalawang Timoteo 3:12-14 ay nagpapaalala na sa gitna ng pagsubok, manatili tayong lumakad ng tapat sa katotohanan. Madali ba yun? Simple lang, pakinggan. Pero kung iisipin mo, it's difficult to do. Meron siyang gawin. Kasi ang mundo natin ngayon, alam naman natin, locally and overseas, hindi friendly sa mga taong gustong mamuhay ng tama. Hindi parehas, no? Pagpatas ka, parang ang hirap, di ba? Pag you're influential, sabi nga, pag may influence, napakadali. Paano naman yung mawala? Ang sulat nito ay sinulat ni Apostle Paul kay Timoteo, isang batang leader sa simbahan. At ang sitwasyon ni Pablo dito, hindi comfortable, hindi successful season, no? Nasa kulungan siya, malapit na siyang mamatay. At sa huling bahagi ng buhay niya, ito ang mensahe niya. Hindi good luck hindi enjoy life, kundi go forward, magpatuloy ka. Ano sabi sa verse 12? Ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid ay daranas ng pag-uusig. Let's be real, hindi sinabi ng Bible na magiging madali. Christian life's not easy as well. Hindi sinabi na magiging smooth ang buhay. Ang sabi, kung gusto mong mamuhay ng tama, may kapalit. Kasi nandito tayo sa daigdig May rejection, may misunderstanding, may pressure. It's real. Sabi naman sa verse 13, ang masasama ay lalo pang magpapakasama. Horrible. Habang ikaw pilit mong inaayos ang buhay mo, parang ang mundo naman, parang palala ng palala. Diba? Minsan mapapaisip ka, worth it pa ba ito? Bakit parang ako pang nahirapan? In all angles, no? Financially, like what's happening in the Christ right now. Yung peso is down, mahal ang bilhin, etc. So, bakit ganun? But you need to continue. Life must go on. Kailangan mong trabaho, kailangan mong pumayad and everything. And marami pa iba. Ang lakas ng linya, magpatuloy ka. Hindi sinabi ni Pablo, sumabay ka sa mundo. Mag-adjust ka para hindi ka mahirapan. Ang sabi niya, magpatuloy ka, tuloy lang. Hold your ground, stay rooted, stay faithful. Mga kapatid, no? Faith is not proven when life is easy. Faith is proven when it's hard, but you still choose God's way. Let's bring into real life
Maybe ako, ikaw, yung mga manunood nito, ikaw lang ang honest sa trabaho mo, sa eskwelahan. Ikaw lang ang may prinsipyo sa circle of friends mo. Ikaw lang ang tumatanggi sa mali kahit pinipilit ka. At minsan, papagod ka na. Peer pressure, di ba? Parang gusto mo na lang, sige, sasabay na lang ako. Pero sinasabi ng Diyos sa'yo ngayon, magpatuloy ka. Isipin mo yung isang empleyado o estudyante. Lahat ng kasama niya, kaklase niya, nanggugulang, no, nangungopia, nag-cheat. Siya lang ang hindi, ikaw lang hindi. Mukhang siyang talunan, di ba? Mukha siyang naiwan. Pero deep inside, alam niya tama ang ginagawa niya. That's what it means to walk in truth. Minsan you're infamous, di ba? Hindi laging panalo sa paningin ng tao, pero tama sa paningin ng Diyos. Yun yung pinaka-importante sa lahat, kapatid. At pansinin mo ito, sabi sa verse 14, magpatuloy ka sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. You're not alone. Yung mga taong nagturo sa iyo. Magulang mo, pastor sa church, kaibigan, mentor, coach, and so on. Ang higit sa lahat, ang Diyos mismo ang bumabay sa iyo. Most important of all. So bakit ka hihinto ngayon? Oo, mahirap. Oo, may pressure. Oo, minsan parang ikaw lang. Pasan mo lahat. Pero tanda mo, mas mahalaga ang tama kaysa madali. Mas mahalaga ang katotohanan kaysa approval ng mundo. So today, ito ang challenge. Kapag nahihirapan ka na, kapag gusto mo nang sumuko, marinig mo sana ang boses ng Diyos na nagsasabi, anak, magpatuloy ka. Tatlong bagay na take away natin sana ngayon, if I may, or allow me. Expect challenges kapag pinili mong maging tama. Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa mundo. At higit sa lahat, magpatuloy ka sa katotohanan. Darating, kapatid, yung araw, maintindihan mo rin kung bakit kailangan mong magatiling tapat. At masasabi mo, hindi na naging madali, pero hindi rin ako bumitaw. At doon mo mararamdaman, kasama mo pala ang Diyos sa bawat takbo. Di ba ang sarap? So yun, ang panalangin ko, kapatid, no, sa atin. Lord, sa mundong puno ng trials, pagsubok, tulungan mo kaming manatiling tapat. Kapag mahina kami, palakasin mo kami. At sa bawat araw, turuan mo kaming magpatuloy sa katotohanan. Amen. Amen. Till next FBK, God bless.